Sa video na ito ay tungkol sa ating kapatid na mga Badyaw o mga Gypsies. Sa patuloy na panonood, tayo'y mamumulat sa mga kakaibang paniniwala at tradisyon na mayroon ang mga Badyaw. Tayo ay lubos na magkakaroon ng ideya sa kanilang mga nakasanayang gawin. Kaya naman, ating pag-uusapan ang kultura ng mga Badyaw. Ang mga Badyaw ay matatagpuan sa Zamboanga at Sulu kung saan sila ay nakatira sa ibabaw ng tubig sa baybaying dagat, kaya naman binansagan silang Sea Nomads o Sea Gypsies. Bukod dito, mahusay rin sila sa paglangoy, kaya isa sa mga pangunahin nilang kabuhayan ay ang laman dagat. Ipinagpapalagay ng ilan na ang Badyaw ay katulad ng maliit na pangkat ng mga samal laot o mga samal na naninirahan sa dagat. At sa matokongan naman ay yung mga totoong samal. Gayunpaman, itinuturing ni Blumentritt 1892 na ang samal laot at Badyaw ay dalawang magkaibang grupo. Unang dumating ang mga samal-laot bago ang mga Badyaw at naninirahan sila sa kapuluan ng Zambales na matatagpuan sa pagitan ng Jolo at Basilan. Naiiba sila sa Samaldili o Samaldi o di kaya naman ay Samal-lipid o mas kilala sa tawag na mga samal na naninirahan sa lupa, at Samalagimba naman ay yung mga sama sa kagubatan na samal o sama sa simpleng katawagan. Tinatawag na luwaan o tagalabas o itinakwil ng mga tausog ang mga Badyaw at Palao o lumulutang ng mga tao kung saan nagmula ang pangalan ng isla ng Palawan. Ang salitang Palao ay ibang katawagan sa Paraw, nang ibig sabihin ay bangka. Pinangangalanan din silang kuto dagat o kuto tahik o mas kilalang mga kuto ng dagat ng mga tausog at samal. Gayunpaman, sinasabi ng mga Badyaw na sila ay mga samal o sama, ayon kay Nemo 1968. Ang pangkat na Badyaw ay naninirahan sa Sulu sa mga bayan ng Maubo, Busbus, Tanjung, Pata, Tapol, Lugos, Bangas, Parang, Maimbong, Karungdong at Talipaw. Tinatawag din silang Luwaan, Lutaos, Badyaw, Orang Laot, Samalpalao at Palao. Nakatira sila sa mga bangkang bahay, isang pamilya na may miyembrong 2 hanggang 13 ang maaaring tumira sa bangkang bahay. Pangingisda ang pangunahin nilang hanapbuhay, gumagawa rin sila ng mga vinta at mga gamit sa pangingisda tulad ng lambat at bitag. Ang mga kababaihan ay naghahabi ng mga banig na may iba't ibang uri ng makukulay na disenyo. Magaling din silang sumisid ng perlas. Ang pananamit ng mga Badyaw ay makukulay at kaakit-akit tignan. Ang tradisyonal na suot ng mga lalaki ay may mga saplot sa kanilang ulo at may makukulay na damit. Sa mga babae naman ay may mga perlas sila na kanilang gawa sa kanilang ulo na kanilang itinuturing palamuti sa kanilang mga katawan. Makukulay din ang kanilang mga suot tulad ng mga sa lalaki. May iba naman sa kanila na hindi nakasuot ng kanilang tradisyonal na pananamit. Narito naman ang mga tradisyon at paniniwala ng mga Badyaw. Narito ang kanilang mga paniniwala. Una, naniniwala ang mga Badyaw na ang pagkilala sa kanilang Panginoon at pagkakaroon ng karunungan ay ang pinakamabisang daan sa pagkakaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Pangalawa, bawat simbahan sa kanilang lugar ay dapat na mayroong mosque official. Hindi dapat na mawalan ng imam o yung tinatawag na ang nangunguna sa pagdarasal. Ang bilal naman ay yung mga taong tumatawag at nagpapasimula ng pagdarasal. At hatib naman ay yung mga nagsasagawa ng pagbasa tuwing araw ng Biyernes. Pangatlo, naniniwala sila na ang kanilang pinagmulan ay mga dugong bughaw kung kaya't ang kanilang mga kasuotan ay makukulay. Pang-apat, ang mga espiritu ng patay ay pinanatili sa isang libingan at tuwing panahon ng Shaaban, ang kaluluwa ay pinapayagan ng kanilang Panginoon na bumalik sa ating mundo. Bilang pagsalubong, ang mga tao ay nililinis ang mga libingan at nagsasagawa ng pagdarasal.
At panglima naman, naniniwala sila na ang mga patay ay kayang makipag-usap sa mga buhay sa pamamagitan ng ritual ceremonies of celebration, worship at exorcism. Ito naman ang mga tradisyon ng mga Badyaw. Una, ang kasal ay tumatagal ng 3 araw na sa kainan at pagsasaya ng buong bayan ay kasama. Pangalawa, ang pagpaplano ng kasal ay dapat na pagkatapos ng 3 dalaw ng babae. Dapat din na mas matanda ng 1 taon o higit pa ang lalaking mapapangasawa. Pangatlo, ang pagpapatuli ay hindi lamang para sa mga lalaki kung hindi pati na rin sa mga babae. At pang-apat naman, ang panday o babae o lalaking nanggagamot ay tinatawag para sa pagpapaanak, paggagamot ng nalaglagang ina, pagbibigay ng gamot para sa pagpalaglag at para sa pagtutuli sa mga babae. Ang tradisyonal na pagkain ng mga Badyaw ay panggi at isda. Ang kanin ay inihahain lamang sa hapag bilang pangmagas o di kaya ay tuwing mayroong espesyal na okasyon. Walang almusal, tanghalian, merienda at gabihan sa mga Badyaw. Kumakain sila kung kailan nila gusto at kung kailan sila may pagkain. Ang ilan sa tradisyonal na sayaw ng mga Badyaw ay ang limbay. Ito ay sinasayaw para sa malugod na sa ikakasal at sa pamilya ng lalaki. Igal-igal, sa sayaw na ito, binibigyang pansin ang pagkalambit ng galaw ng mga kamay at pagkaseksi ng galaw ng baywang na babae. Daling-daling, ang sayaw na ito ay nagmula sa Sulu, ngunit itinuturing na rin na tradisyonal na sayaw ng mga Badyaw. Sa pagsayaw nito, dapat na seksi ang galawan ng babae. Kung tutuusin, ang panglilimos ay hindi naman kaugalian ng mga Badyaw. Kinakailangan lamang na gawin nila ito upang mabuhay, hindi man kinasanayan ang buhay na wala sa gitna ng karagatan, pinipilit na gawing normal ang kanilang buhay. Dahil sa kakulangan ng kaalaman sa pamumuhay malayo sa karagatan, kaya naman panlilimos ang kanilang naging solusyon at naging pinakapangunahing ikabubuhay sa lungsod. Mairaos lamang ang pang-araw-araw na pamumuhay, delikado man sa kanilang buhay, pero ito na ang kadalasang sitwasyon na makikita natin sa bawat Badyaw na nandito sa Zamboanga City. Sumasampa sa mga jeep, nangangaruling at umaasa sa kaunting barya na pwedeng maiabot sa kanila. Kung hindi sila kinaaawaan, sila'y kinatatakutan at pinandidirihan. Hanggang kailan magiging ganito ang sitwasyon ng mga Badyaw? Kailan maririnig ang kanilang mga tinig upang mabigyan ng pansin at maialis sa sitwasyong kanilang kinasadlakan? Kung sana ay nabigyan sila ng proteksyon sa karagatan na kanilang tinitirhan, hindi na sana sila nakarating pa sa panlilimos at nasadlak pa sa mas matinding hirap ng kanilang buhay.